And si Nikki de Guzman po ang tagapaghatid ng balita sa lahat ng mga kababayan natin. Pero ngayong Miyerkules, ako naman po ang magbabahagi ng kwento niya sa mismong ancestral house nila. Sama-sama po tayo makibisita dito sa My Bahay. Mga kapatid, napaka-espesyal po ng May Bahay natin today. Ang bibisitahin natin ay isang kapatid namin na news anchor ng Frontline Pilipinas Weekend, ang napakagandang si Nikki de Guzman. Let's go! Wow! Nikki, I love it! Dito muna tayo sa sala, magkikwentuhan tayo. It's so homey. And I feel na parang ang daming kwento at karakter ng bahay ninyo. Ang two-story house na ito ay pagmamayari ng lolo at lola ni Nikki. Kwento ni Nikki, halos 40 years old na ang ancestral house na ito at minsan ay hindi pa na-renovate. Mga staples ng house, ang pumili pa niyan lolo at lola ko. Yung lolo ko is from mainland China. Okay. Tapos, he came here, no read, no write. Walang Tagalog na alam. And then, kinupkup siya ng isang nagtitinda sa store, tinuruan siya ng numbers para matuto siyang magkwenta. Para matuto siya magbenta. And then, afterwards, ayun, naging ahente siya ng Shoktong. It's this alcohol na Chinese from before. Hanggang sa, ayun, nakapagpundar siya enough to put up this house, buy this lot muna, and put up his house. As even if hindi siya nakapag-aral, he's the one na nag-design basically ng house. He loved the house so much. My lola is Filipina-Chinese, but she has always lived here. Dito na siya sa Pinas. I see cross-stitch. Sino nagko-cross-stitch? Yung lola ko and mom ko, both. Yun. So, hobby nila. Sabi nga, home is where the heart is. Sala pa lang, at home na ako. Kaya gusto kong umuwi dito kasi I feel safe here. Parang everywhere else, I'd still choose my home. Agaw pansin din sa sala ang mga collection ng lolo't lola ni Nikki. Some of them galing sa Binondo, some of them are from China pa. Meron ngang ballerinas, may angels, may whatever looks nice. Ako talaga sinasabi kumbaga. ko sa inyo, kahit gusto kong magpaimbita dito ng mga anak ko, palagay ko hindi magandang idea. O, yun din ba yung inspiration mo? Bakit ka naging collector? Kasi I heard that you also collect things. Yes, I always think, kasi people ask me, saan ka nagsimula? Sabi ko, siguro I got it from my angkong and ama nga. That's kasi right. bumibili sila ng ganito. And then, I was born to a dad na geek. At syempre, may sariling collection si Nikki na talaga namang ipinagmamalaki niya, ang mga laruan. Nikki, anong pinakaunang toy mo ang binili mo sa My room first na to? toy kasi, Patingin ko, si Poison Ivy ba yan? yes, it is Poison Ivy. I remember, Pwede ba hawakan? grade school lang ako niyan, and magkano lang yan? Siguro, I'd say, what? 800? Uy, mahal na yun nun, ah. Yes, actually, in terms of money noon, medyo mahal siya. Pero, I remember, binili ko lang siya precisely because I loved yung itsura niya and I read it from a comic book kasi. I'm super fortunate na ang dami kong friends na sinusupport yung aking pag-collect because marami dyan bigay lang din. Wow. For example, this one, Batman and the Bat Family by Q Master. Bigay lang yan. This one is Gotham by Gaslight na Batman. The storyline is, kaya steampunk siya, it's Batman versus Jack the Ripper. So, yun yung design niya. Tapos, from a comic book din, binigay lang siya ng isang friend, isang studio who asked me to unbox. Tapos, pagkatapos ko i-unbox, they gave it to me. This is worth over 30K na, 35. Oh, you can wear this one. Sige. Wear Sige, ko. sige. Dahan-dahan ka, baka maglaho ka. Alam mo, pag nagka-teleserye ako, pag ginamit ko to pang sampal, palagay ko, patay Yes. kagad yung kalaban. Wag na nga. Super enjoy talaga ako sa toy collection ni Nikki. Bukas kikilalanin natin ang pamilya ni Nikki at silipin ang kanyang favorite part ng kanilang May Bahay. Enjoy ka! Sobrang enjoy ako, Mami. And I will tell you, sa susunod na parte, mas mamahalin nyo lalo si Nikki. Baka maiyak pa daw kayo. Oo. At bilib na bilib ako sa pamilya nila. Pero
Saka na yon dahil naglaway si Justin sa toy collection ninyo. Alam mo, nakakatawa. nung nakita ko yung mga stories ni Nikki, sabi ko, oh my gosh, you're a bigger geek pala than me. Meron pa palang bigger geek than you, Justin, Oo, ano? pero sabi niya, no, I'm just a bigger toy collector din. Yung sabi niya. Saka ito, may kwento ko lang bago kayo mag-shoot, pag nag-uusap kami during broadcast, mga siguro mga a week bago kayo mag-shoot, nasabi niya, Diyos, nasistress ako. Hindi naman kami celebrity house, paano kami mapipicture sa may bahay? Sabi, sige lang, go lang, sabihin mo lang kung ano yung gusto mong ipalabas, ganyan. Pero you know what, Nikki, ang ganda ng kwento ng bahay ninyo. Sobra. At sa totoo, ang ang history. ganda ng bahay nila. Kasi para sa akin, kasi syempre ginagawa ko yung segment ng My Bahay, di ba? Para sa akin, yung My Bahay, hindi kung ano yung nakalagay, kung ano yung items. Sa totoo, mas gusto ko pa nga yung bahay na mas kaya mong upuan, wini-welcome ka. May mga bahay kasi na kapag pumasok ka, parang hindi ka makagalaw. Kasi sa sobrang, ewan ko, ako, it's really more of the story of the family that makes up the home. Man po, eto. Ready na ba kayo makita ang iba pang toy collection ng ating weekend news anchor na si Nikki de Guzman at malaman ang mabigat na dahilan kung bakit umiiyak kaming dalawa. Totoo po yun. Sama-sama po tayong ma-inspire at makibisita dito sa My Bahay. Sa pagpapatuloy ng aking house tour sa ancestral home ng Frontline Pilipinas weekend news anchor na si Nikki. These are dinosaurs. My children will love these. Kasi nagsimula lahat ng, my very first fandom ever was dinosaurs. Ipinakita rin ni Nikki ang pangmalakasan niyang Lord of the Rings collection. Sa lahat ng fandoms ko, Lord of the Rings pa rin ang best. Uy, can I tell you, I love pa rin. Lord of the Rings. This is a Lego Rivendell set. Gifted to me. I love it so much. Yan lang nag-iisang Lego ko. Na inayos mo, ikaw na Yes, nag-assemble niyan. Ito yung kontrata. Yes, deed of contract ni Bilbo Baggins. Nakalagay ba dyan yung sweldo mo sa TV5? Hindi. Gana din, no? Ay, let me see kung merong nakalagay na sweldo here ni Bilbo. Wala. Wow! Oh my God! Sweldo siya. Pag binasa mo, ano siya? May sense? Yes, so ito lahat ng mga kailangan niyang gampanan na role at confidentiality, disputes, in the event na mamatay siya or may mangyari sa kanya during the quest for the reclaiming of Lonely Mountain. I always keep to myself kasi for the longest time, wala namang may alam na geek ako eh. Kasi introvert ako. Even, parang nag-start lang siya when I kind of became a public figure, when I became a news anchor. Tapos parang, when I started having a following, nakita nila na nagpo-post ako ng toys. And then doon simula. Panganay sa tatlong magkakapatid si Nikki. Masaya ako na personal na makilala ang parents at bunsong kapatid niya. Paano yung dynamics ng pamilya nyo? Kasi parang nakikita ko, ang light nyo, ang saya nyo, Mami. Ikaw, We're very close-knit kasi talaga. Ever since. what was the biggest struggle for you? The biggest struggle Because siguro. you're an ate, I could relate. Because Pinagdaanan I'm an namin ate ito as a also. family just in 2022. We have this hereditary thing kasi called chondrosarcoma. Tapos, basically, we have extra bones in our body na lumalaki. Depending na lang kung kailan. And then, benign naman. It's not the type that spreads to other parts of your body. So happened, very unfortunately, na yung sa mom ko, sa pelvic bone. So yung pelvis area niya was enveloped by the tumor. Dahil dito, kinailangang sumailalim sa 7 surgery ang mommy ni Nikki. Isang matinding pagsubok na mas lalong nagpatibay daw sa pamilya nila. Thank you, anak. Thank you for the support, love, and unconditional love. Yan, yung unconditional love. I'm blessed to have a wife who fought for me. Kasi alam ko kahit she fought for my kids, she fought for me talaga. Yeah. I want to thank you kasi nung na-hospitalize po yung mother ko, they were in hospital po for 80 days. Tapos, I was just at home po. Yung sister ko po talaga yung kasama ko. Every day po talaga. Sabi ko, wala akong choice. Every time may problem po or gusto ko lang po mag-bonding, siya po talaga yung kasama. Nako Nikki, pinaiyak mo ko. Buti pa, tuloy na natin ang ating house tour. So, meron siyang password. Sunod na ipinakita sa akin ni Nikki ang bedroom niya. Sa pintuan pa lang, alam mo nang big fan talaga siya ng Lord of the Rings. Makikita ang ilang collection ng kanyang Lord of the Rings memorabilia.
Pagpasok sa room, nakadisplay sa wall ang iba't ibang steel sword sa Lord of the Rings pati sa Game of Thrones. Lahat sila may name. Anduril, Herogrim, Sting, Hadafang, Long Claw, and Needle. Saka meron ka nito. Oh my God, can I hold? Yes, you can wear. What? These are No from the way! Noble Collection. Ito yung kay Galadriel. The one with flowers sa dulo. Okay, ang ganda. Sobrang ganda. Sige, alam mo ba, this is the room of my fantasy. Bihirang-bihira ako mag-invite sa house ko and magpakita ng collections ko at more pa yung magkwento ng buhay ko. Salamat dahil pinatuloy mo ang Good Morning Kapatid sa tahanan ninyo. Salamat din sa pamilya mo dahil uuwi ako ng may saya at may inspirasyon sa puso ko. So inspiring, the family. Alam mo, maliit lang, konti lang yung napalabas natin dun sa, syempre, it's just a segment, dun sa pamilya. But I have to say a big shout out to the mom, dad, sister, and brother na hindi nakatira doon noong pumunta ako. And the lola also, I met them. Beautiful family. It just reminded me na ang may bahay na segment natin ay hindi umiikot sa mga material na makikita mo sa tahanan, kundi ang pamilyang bumubuo dito. Ang ganda. Yun naman. Iba yung respeto ko kay Nikki paglabas ko ng bahay na yon. Nakaramdam ako ng pag nanood ako ng balita ng Frontline Pilipinas Weekend, tinitignan ko siya with so much fondness. Oh, that's so nice. At shoutout kay Nikki. Thank Oo. you sa Kita-kits sa weekend. O, sulit naman. Sulit naman yung pagtanggap mo sa kanila sa bahay mo. at yung Stress na pag-alala stress niya. siya bago eh. O, di ba? Ayusin. Hindi, ang ganda-ganda ng tahanan. Ang maganda rin dyan.